Mian. Andres, bakit mo ako niloko? Hindi ko maintindihan. Andres, Mian, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Mahal kita. Mian, paano mo nasabi iyan matapos ang lahat ng kasinungalingan? Huwag palampasin ang nakakagulat na kwento ni Mian at Andres, puno ng lihim, pagtataksil, at isang pag-ibig na susubuki ng kapalaran. Maghanda para sa isang nakakakilabot na kwento ng pag-ibig, lihim, at pagtataksil sa Pilipinas. Makakahanap ba ng kapatawaran si Mian o magwawakas ang kanilang pag-ibig dahil sa mga kasinungalingan? Si Mian, isang 32 taong gulang na interior designer sa isang kilalang studio sa Maynila, ay nakaramdam ng kaba habang inilalagay niya ang mga damit ng kanyang asawa sa bagahe. Nahawakan niya ang isang lukot na resibo sa bulsa ng bag na nagpapaalala sa kanya ng pag-uusap nila ng matalik na kaibigan ni Andres, si Kuya Jojo, kahapon. Mian, sabi ni Kuya Jojo, habang umupo sa sopa, ayokong makialam, pero bilang kaibigan, kailangan kitang bigyan ng babala. May kakaiba kay Andres nitong mga nakaraang buwan. Napapakagatlabi si Mian. Isang ugali niya kapag kinakabahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Mga lihim na tawag na biglang napuputol kapag pumasok ka sa kwarto. Mga biglaang meeting sa gabi. Mga palusot. Sinuot ni Kuya Jojo ang kanyang buhok. Hindi rin napansin ng kapatid ko ang mga detalyeng iyan hanggang sa huli na ang lahat. Si Andres, isang 35 taong gulang na IT director sa isang malaking logistics company, ay isang lalaking palaging totoo. Iyan, sa loob ng 3 taon ng kanilang kasal, ang pinaniwalaan ni Mian. Matangkad, malusog, may maitim na buhok at matatalim na kulay abong mata, nakuha niya ang puso ni Mian sa kanilang unang date sa kanyang katapatan at pagiging maaasahan. Hindi ganoon si Andres, tutol ni Mian. Hindi niya ako kailanman lolokohin. Sana tama ka. Buntong hininga ni Kuya Jojo at inilabas sa bulsa ang isang maliit na device kasing laki ng barya. Pero kung gusto mong makasigurado, ito ay isang discrete recorder na may transmitter. 1 linggo ang baterya. Ilagay mo sa bag niya at malalaman mo ang totoo. Matigas na tumanggi si Mian. Hindi ko sisilipin ang sarili kong asawa. Bahala ka, sabi ni Kuya Jojo at inilapag ang device sa mesa. Pero mas maganda ba ang mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan? Tara, i-install ko na lang ang app sa telepono mo. Just in case. Ngayon, habang inihahanda si Andres para sa kanyang business trip sa Cebu, paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Mian ang mga kakaibang pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Oo, naging mas mailap ang kanyang asawa. Mga tawag sa telepono na ginagawa niya sa balkonahe. Mga biglaang emergency sa trabaho kung kaya't umuuwi siya ng hating gabi. At ang business trip na ito. Kadalasan, isinasama siya ni Andres sa mga business trip kung ito ay aabot ng mahigit 3 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya na masyado siyang abala sa mga pulong. Handa na ba ang paborito kong asawa na paalisin ako sa loob ng 1 linggo? Tanong ni Andres, pagpasok sa kwarto. Naka-jeans na siya at puting shirt, basa pa ang buhok mula sa paliligo. Tumingin si Mian sa kanya at naramdaman niya ang pag-ibig sa kanyang puso. Ang lalaking ito ang lahat sa kanya sa loob ng 3 taon. Nagkakilala sila sa isang corporate party ng mga kaibigan, nagpakasal pagkatapos ng 1 taon ng mabilis na romansa at tila sila ang perpektong mag-asawa sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Mami, miss kita, pag-amin ni Mian habang yumakap sa dibdib niya. Nangako kang tatawag araw-araw? Nangangako ako. Malambing na hinalikan ni Andres ang tuktok ng kanyang ulo. Babalik ako sa 1 linggo. At may escape tayo. Gusto ni Mian na maniwala na maayos ang lahat. Gusto niyang kalimutan ang mga hinala ni Kuya Jojo at magtiwala sa kanyang asawa tulad ng dati. Ngunit may kakaiba sa kilos niya ngayong umaga, sobrang lambing na pilit, na para bang may nararamdaman siyang pagkakasala. Andres, simula ni Mian, ngunit tiningnan na niya ang kanyang relo. Paumanhin. Mahal, naghihintay na ang taxi. Ayokong mahuli sa flight. Mabilis niya itong hinalikan sa labi, kinuha ang bag, at naglakad palabas. Sa pinto, lumingon siya. Mahal na mahal kita, Mian. Tandaan mo iyan. At naroon si Mian, nakatayo sa walang lamang apartment, nakikinig sa mga hakbang na unti-unting nawawala sa hagdan.
Ang kanyang tingin ay napunta sa coffee table kung saan nakalatag pa rin ang maliit na device. Nakalimutan ni Kuya Jojo na dalhin ito o sadyang iniwan niya ito. Kinuha niya ang recorder sa kanyang mga kamay. Napakaliit, halos walang bigat. Kung inilagay niya ito sa bag ni Andres kagabi, malalaman na niya ngayon ang totoo. Ngunit huli na ang lahat. O hindi. Naalala ni Mian na palaging may nakakalimutan si Andres bago ang mga business trip charger ng telepono, susi sa opisina, mga dokumento, at tinatawagan siya para dalhin ang mga nakalimutan sa airport. Ang flight papuntang Cebu ay alas 4 lang ng hapon, alas 30 pa lang ng umaga ngayon. Kinuha niya ang telepono at diniyal ang numero ng kanyang asawa. Mian, may nangyari ba? Agad na nag-alala si Andres. Ayos lang. Gusto ko lang siguraduhin na wala kang nakalimutan. Pagkatapos ay nakalimutan ko ang charger at ang kontrata sa mga kasosyo sa Cebu ay naiwan din sa desk sa opisina. Dadalhin ko sa airport, alok ni Mian, nang natural hanggat maaari. Ayos. Nasa terminal ako sa area ng check-in. Salamat mahal. Ikaw ang savior ko. Pagkatapos ng pag-uusap, nanatili si Mian ng 1 minuto pa na hawak ang telepono. Pagkatapos ay determinadong nagtungo siya sa opisina ng kanyang asawa, kinuha sa desk ang kinakailangang mga dokumento at ang charger. Ang recorder ay nasa kanyang bulsa. Kalahating oras pagkatapos, nagtatakbo siya sa airport sakay ng taxi, ginugulo ng mga pagdududa. Sa isang banda, pinagtaksilan niya ang tiwala ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, paano kung tama si Kuya Jojo at si Andres ay talagang may itinatago? Sa airport, madali niyang nakita ang kanyang asawa sa check-in counter. Mukha siyang balisa at medyo kinakabahan. Salamat sa pagpunta, sabi niya habang kinukuha ang mga dokumento. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Laging handang tumulong, ngumiti si Mian. Habang inilalagay ni Andres ang mga papel sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, inilagay niya ng diskreto ang recorder sa gilid ng bulsa ng kanyang travel bag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis sa kaba na pakiramdam niya ay maririnig ito ng kanyang asawa. Well, kailangan ko nang umalis. Niyakap siya ni Andres. Magkita tayo sa 1 linggo. Magkita tayo, ulit ni Mian. Nararamdaman ang paglapit ng mga luha. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa security check area at pagkatapos ay matagal na siyang nakaupo sa airport cafe, sinusubukang intindihin kung tama ba ang kanyang ginawa. Ang hapon ng araw na iyon ay ginugol ni Mian sa pagsubok na libangin ang sarili sa trabaho. Mayroon siyang proyekto ng isang probinsyang bahay para sa isang batang pamilya, isang maliwanag at maluwang na interior na may panoramic na bintana at natural na materyales. Karaniwan, ang ganitong uri ng trabaho ay nagpapasigla sa kanya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga iniisip ay patuloy na bumabalik sa kanyang asawa. Alas 9 ng gabi, tumawag si Andres. Kumusta ang flight? Tanong ni Mian, pilit na pinaninindigan ng kanyang boses. Normal, nahuli lang ang flight ng 1 oras. Nasa hotel na ako ngayon. Maaga ako bukas kaya siguradong sa gabi lang ako available. Naiintindihan ko. Kumusta ang hotel? Normal. Maliit pero malinis ang kwarto. Sa handset, may narinig na tunog na para bang nagpapalit ng channel si Andres. Makinig ka. Mahal, pagod ako sa biyahe. Bukas na lang tayo mag-usap ng detalyado. Siyempre, magandang gabi. Ikaw din. Magandang gabi. Mahal kita. Pagkatapos ng pag-uusap, matagal na hindi nakatulog si Mian. Nagsalita si Andres tulad ng dati. Walang kahina-hinalang tono sa kanyang boses. Baka mali lang talaga si Kuya Jojo at nagpatianod lang siya sa mga pangungumbinsi nito nang walang dahilan. Ang sumunod na araw ay lumipas sa karaniwang rutina. Nagtrabaho si Mian sa proyekto, nakipagpulong sa mga supplier ng furniture, at nananghalian kasama ang isang kaibigan. Si Olivia, 5 taon ang tanda kay Mian, kasal na ng 10 taon, may 2 anak, at laging handang magbigay ng payo sa mga usaping pampamilya. Mukha kang tense, puna ni Olivia nang nakaupo sila sa cafe malapit sa opisina ni Mian. Problema? Nasa business trip si Andres, sagot ni Mian nang umiiwas. Nami-miss ko siya. Pangalawang araw pa lang at hindi ka na mapakali? Tumawa ang kaibigan. Naalala ko noong umalis si Diego sa unang mahabang biyahe. Nag-alala rin ako. Akala ko, makikilala niya doon ang isang maganda
at hindi na babalik. At ano ang nangyari pagkatapos? Wala. Bumalik siya na may dalang regalo at maraming litrato ng mga meeting sa trabaho. Lumabas na lahat ng takot ko ay kalokohan lang. Hinawakan ni Olivia ang kamay ni Mian. Kung maayos ang lahat kay Andres, hindi worth it na gumawa ng problema mula sa wala. Tumango si Mian, ngunit sa loob ay ginugulo pa rin siya ng mga pagdududa. Sa gabi, muling tumawag si Andres, eksakto 9:00. Kumusta ka, mahal ko? Tanong niya na may pagod na boses. Ayos lang, nagtrabaho ako sa proyekto ng mga Sanchez. Produktibo, isa pang presentation bukas. Pagkatapos, sana mas madali na. Maingat na nakinig si Mian sa mga background sound. Sa malayo, may mahinang ingay na hindi niya matukoy. Andres, ano ang mga tunog na iyan? Anong mga tunog? Mukha siyang nagulat. Well, para bang, hindi ko alam, musika? Iyan, ang TV sa kwarto. Biglang naputol ang tunog. Pinatay ko na. Mas mabuti. Sabihin mo sa akin kung paano mo ginugol ang araw. Nag-usap pa sila ng mga 10 minuto at kinukumbinsi ni Mian ang sarili na normal ang lahat, ngunit may kakaiba sa kilos ng kanyang asawa ang nagpapabalisa sa kanya. Ang biglang pagtalakay niya tungkol sa TV, na para bang nag-iimbento lang siya ng paliwanag. Ang ikatlong araw ng business trip ay Biyernes. Abot-abot si Mian buong araw. Sa umaga, may meeting tungkol sa isang bagong proyekto. Sa hapon, mayroon siyang meeting sa mga kliyente. Sa gabi, plano niyang manood ng pelikula at matulog ng maaga. Ngunit bandang 8:00 ng gabi, nanaig ang kuryosidad. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang app na ininstall ni Kuya Jojo para kumonekta sa recorder. Matagal siyang nakatingin sa screen nang hindi makapagdesisyon na pindutin ang connect button. Ito ay isang dilema. Kung gagawin niya ang hakbang na ito, wala nang balikan. Pinindot ni Mian ang screen. Ilang segundo ay nag-set up ang app at pagkatapos ay lumabas ang mga tunog mula sa speaker ng telepono. Una, ay hindi maintindihan, ingay, galaw, mga boses sa malayo. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Andres. Kiko, dahan-dahan sa ice cream. Dadami ang dumi sa damit mo. Nanatili si Mian. Kiko? Sino si Kiko? Okay, Papa. Sagot ng boses ng isang bata. Papa? May anak si Andres? Naramdaman ni Mian na unti-unting umiikot ang kwarto sa paligid niya. Sa 3 taon ng kasal, hindi kailanman binanggit ng kanyang asawa ang mga bata. Lalo na nang sinabi niya na gusto niyang maging ina. Palagi niyang binabago ang usapan. Sinasabing hindi pa sila handa. Kiko, halika rito. Ipapakita ko sa iyo ang mga dolphin. Narinig ang boses ng isang babae. At pagkatapos ay naintindihan ni Mian kung kaninong boses iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang melodious na timbre na iyon, medyo mapaaning, ay natatandaan niya ng napakalinaw kahit na narinig niya ito ng ilang beses lang 4 na taon na ang nakakaraan. Ito ay si Sofia, ang unang asawa ni Andres. Bumagsak si Mian sa sopa nang hindi inalis ang telepono sa kanyang mga kamay. Si Sofia, 100% sigurado siya. Parehong boses. Parehong paraan ng pagsasalita na may bahagyang accent na para bang kinakanta ang mga salita. Nang nagsisimula pa lang makipag-date si Mian kay Andres, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang unang kasal. Si Sofia ang kanyang kaklase. Nagpakasal sila ng bata at nanirahan ng 5 taon, ngunit unti-unting lumala ang kanilang relasyon. Naghiwalay sila ng maayos, nang walang iskandalo o paghahati ng ari-arian. Pagkatapos ng diborsyo, umalis si Sofia kasama ang kanyang ina papuntang Australia at hindi na muling nakipag-ugnayan. Hindi niya kailanman binanggit ang pagkakaroon ng anak sa unang kasal, kaya nagtago siya ng lihim. Nagkaroon sila ng anak at hindi umalis si Sofia papuntang Australia, ngunit nakatira sa kung saan malapit. Muling nakinig si Mian sa mga tunog ng app. Ngayon ay narinig niya ang ingay ng mga alon, hiyawan ng mga seagull, tawanan ng mga bata. Ito ay isang beach. Ngunit anong beach sa Cebu sa kalagitnaan ng Taglagas? Mama, kailan darating si Papa para lumangoy? Tanong ng boses ng bata. Malapit na, mahal. Nagbibihis lang si Papa sa shed. Papa, Mama, pamilya. Isang kumpletong pamilya na hindi alam ni Mian na umiiral. Kuya Jojo, si Mian ito. Maaari ka bang mag-usap ngayon?
Hindi kita ginagambala sa trabaho? Siyempre, anong nangyari? Agad na nag-alala ang boses ng kaibigan ng kanyang asawa. Ginagamit ko ang device mo. At nanginginig ang boses ni Mian. Kuya Jojo, si Andres ay wala sa Cebu. Nasa isang beach siya kasama ang isang bata at isang babae. Pahinga. Sa anong babae? Kay Sofia, ang kanyang unang asawa. Nakilala ko ang kanyang boses. Mayroon silang anak. Mian, sigurado ka? Sigurado ako. Naaalala ko ang kanyang boses. Tumayo si Mian at nagsimulang maglakad sa kwarto. Kuya Jojo, anong gagawin ko? Una sa lahat, kumalma ka. Siguro may lohikal na paliwanag. Anong paliwanag ang maaaring magpaliwanag kung bakit niloko ako ng asawa ko tungkol sa business trip at ngayon ay nagbabakasyon kasama ang kanyang ex-asawa at isang bata? Hindi ko alam, pero huwag tayong magmadali sa conclusion. Patuloy na makinig. Siguro mas marami kang malalaman. Bumalik si Mian sa telepono. Ngayon ay narinig ang mga tunog ng cafe, tunog ng pinggan, mga usapan, musika. Pwede ba akong kumuha ng isa pang pastry? Hindi, Kiko. Huli na. Ngayon ay babayaran na ni Papa at kakain na tayo sa kwarto, sabi ni Sofia. At kakain si Papa kasama namin? Kakain si Papa sa kwarto niya. Napagkasunduan na nating iyan. Sa kwarto niya? So, magkahiwalay sila ng tirahan? Pero bakit hindi makatira si Papa sa kwarto namin? Hindi kumalma ang bata. Dahil komplikado, anak. Minsan magkahiwalay ang tirahan ng mga matatanda, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal ni Papa. At mas mahal ni Papa si Tita Mian kaysa sa akin. Naputol ang hininga ni Mian. Tita Mian. Alam ng bata ang kanyang pag-iral. Hindi, Kiko. Malumanay na sabi ni Sofia. Mas mahal ka ni Papa kaysa kanino man sa mundo. At si Tita Mian, kasama lang siya ni Papa ngayon. At kailan titira si Papa kasama namin? Hindi ko alam, mahal, hindi ko alam. Sa boses ni Sofia ay may kalungkutan na nagpatamlay sa puso ni Mian. Ano man ang mangyari, naghihirap ang babaeng ito at naghihirap din ang bata. Hindi naiintindihan kung bakit hati ang pamilya. Pinatay ni Mian ang app. Kailangan niya ng oras para isipin ang lahat. Tumatawag si Andres gabi-gabi 9:00. May kalahating oras pa. Umupo siya sa bintana at sinubukang ayusin ang lahat ng katotohanan. Nagsinungaling si Andres tungkol sa business trip. Nakatira sila sa magkahiwalay na kwarto. Na may dalawang buhay si Andres? Na may pamilya siyang itinago? O may iba pang paliwanag? Eksaktong 9:00, tumunog ang telepono. Hello, mahal. Ang boses ni Andres ay tulad ng dati. Kumusta ka? Mabuti. Nagtago ng lihim si Mian. Ikaw, kumusta ang mga meeting? Produktibo. Sa tingin ko, bukas ay matatapos na namin ang pangunahing negosasyon. Andres, anong panahon sa Cebu? Pahinga. Maikli. Ngunit kapansin-pansin. Malamig. Umuulan mula umaga. Taglagas sa pangkalahatan. Kasinungalingan. Sa mga tunog ng app, malinaw na may sikat ng araw at init doon. At anong ginagawa mo ngayon? Nakaupo ako sa kwarto. Nagtatrabaho sa mga dokumento. Mayroon akong mahalagang presentation bukas. Isa pang kasinungalingan. Sa schedule, dapat ay hapunan na ngayon. Naiintindihan ko, Andres. Oo. At miss din kita, mahal. 4 na araw na lang. Pagkatapos ng pag-uusap, matagal na nakaupo si Mian sa dilim. Ang asawang minahal at pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 3 taon ay direktang nagsisinungaling sa kanyang mukha. Bukod pa rito, madali siyang nagsisinungaling nang walang pagkautal na para bang matagal na siyang sanay. Ano pa ang itinago niya? At ang pinakamahalaga, bakit? Ang Sabado ay nagsimula para kay Mian na nagising 5:00 ng umaga at hindi na makatulog muli. Ang mga iniisip ay gumugulo sa kanyang ulo, hindi nagbibigay ng kapayapaan. Bumangon siya, nagluto ng kape, at umupo sa harap ng computer sinusubukang magtrabaho, ngunit wala siyang konsentrasyon. 10:00 ng umaga ay muli niyang binuksan ang listening app. Sa mga unang minuto, ingay lang sa background ang narinig, ingay ng dagat, boses ng mga nagbabakasyon. Pagkatapos ay narinig ang pamilyar na boses ng bata. Papa,
Tingnan mo anong sandcastle ang ginawa ko. Magandang kastilyo anak, sagot ni Andres. Sa kanyang boses ay may tunay na lambing. Ang galing mo. Pwede ba kami ni Mama na tumira sa ganoong kastilyo? Ito ay isang laruan lang, Kiko. Sa mga totoong kastilyo, wala nang nakatira ngayon. At pwede tayong tumira nang magkasama sa bahay natin, tulad ng dati. Pahinga. Mahaba. Hindi komportable. Pahinga. Napag-usapan na natin ito. Anak, magkahiwalay na ang tirahan ni Papa. Pero bakit hindi ka galit kay Mama, di ba? Hindi ako galit kay Mama. Minsan lang talaga ganoon ang desisyon ng mga matatanda. Hindi ibig sabihin na mas kaunti na ang pagmamahal ko sa iyo. At mahal mo ba si Tita Mian? Nanatili si Mian, naghihintay ng sagot. Mahal ko rin si Tita Mian, pero iba ang paraan. At mahal mo kami? Mahal ko kayo bilang pinakamamahal na tao sa mundo. Naramdaman ni Mian na lumuluha ang kanyang mga mata. Sa boses ni Andres ay may ganitong sakit na nagpatamlay sa kanyang puso. Anuman ang mangyari, hindi siya mas kaunti ang pagdurusa kaysa sa kanya. Nagbago ang mga tunog. Malinaw na lumipat sila sa ibang lugar. Ngayon ay narinig ang musika. Ingay ng cafe. Kiko, lumapit ka at maghugas ng kamay, sabi ni Sofia. Kakain na tayo ng tanghalian. Tunog ng mga hakbang. At pagkatapos ay bumaba ang mga boses. Lumayo ang bata. Nagsimulang magsalita si Andres kay Sofia, at sa kanyang boses ay lumabas ang isang espesyal na intonasyon. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa ating pamilya. Sofia, napag-usapan na natin ang lahat. Hindi lahat. Andres, tingnan mo ako. Pahinga. Naaalala mo kung paano tayo. Naaalala mo ang una nating biyahe dito sa San Sebastian? Bata pa tayo. Bagong kasal. Naaalala ko. Sinabi mo noon na mamahalin mo ako habang buhay, Sofia. At naaalala mo kung paano natin nalaman na magkakaroon tayo ng Kiko. Masaya ka. Pinaiikot mo ako sa iyong mga bisig sa pasilyo ng ospital. Naaalala ko. Bumaba ang boses ni Andres. Pero matagal na iyon. Hindi ganoon katagal. Naligaw lang tayo noon. Pero ngayon, pwede tayong muling magkita. Sofia, kasal ako sa isang babaeng hindi nga alam ang pag-iral ng anak mo. Sa boses ni Sofia ay lumitaw ang katigasan. Anong klasing kasal iyon kung nakatayo sa kasinungalingan? Huwag kang magsalita ng ganyan. At ano pa, itinatago mo sa kanya ang pinakamahalaga sa buhay mo, na mayroon kang anak. Ayokong saktan siya. Andres, pakinggan mo ako. Ang boses ni Sofia ay naging mas malambot, halos hypnotic. Pwede tayong maging masaya. Pwede nating bigyan si Kiko ng kumpletong pamilya at hindi mo na kailangang magsinungaling o magkagulo sa pagitan ng dalawang buhay. Wala akong dalawang buhay. Mayroon ka at alam mo iyan. Kapag kasama mo kami, masaya ka. Nakikita ko sa iyong mga mata at kapag bumalik ka sa kanya, nagiging iba ka. Hindi totoo iyan. Totoo iyan, Andres. At nararamdaman mo iyan. Tunog ng mga hakbang. May lumapit. Sofia, anong ginagawa mo? Ang dapat kong ginawa matagal na. Umalis ka, Andres. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nararamdaman ko. Sofia, tumigil ka. Halikan mo ako minsan. At kung wala kang nararamdaman, hindi na ako muling magmumungkahi ng kahit ano. Hindi. Pakiusap. Sinabi kong hindi. Ang boses ni Andres ay naging matalas. Sofia, mahal ko si Mian. Naiintindihan mo? Mahal ko siya, hindi ikaw. Narinig ni Mian ang isang hikbi. Pero masaya tayo. Oo, masaya tayo. Nakaraan. Ngayon masaya ako kay Mian. At paano si Kiko? Si Kiko ay aking dugo, aking laman. Mamahalin ko siya habang buhay at gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan kong isakripisyo ang aking kaligayahan. Kaya para sa iyo, kami ay sakripisyo. Huwag mong baluktutin ang aking mga salita. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng aking nakaraan. Si Mia ng aking kasalukuyan at hinaharap. Mahabang pahinga. Okay, malumanay na sabi ni Sofia. Naintindihan ko. Sofia, hindi, ayos lang. Bigyan mo lang ako ng oras para masanay sa ideyang ito. Pwede tayong maging magkaibigan.
Para kay Kiko. Oo, para kay Kiko. Tunog ng mga hakbang, pagsara ng pinto. Pinatay ni Mian ang app. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinanggihan ni Andres ang tukso. Sinabi niya na mahal niya si Mian. Ngunit bakit masakit pa rin? Siguro dahil itinatago niya ang totoo. Siguro dahil mayroon siyang buong mundo na hindi niya pinapayagang pasukin. Ang Lunes sa trabaho ay lumipas na parang ambon. Mekanikal na ginagawa ni Mian ang kanyang mga gawain, nakikipagpulong sa mga kliyente, nagwawasto ng mga proyekto, ngunit ang mga iniisip ay patuloy na bumabalik sa napakinggang usapan. Tinanggihan ni Andres si Sofia. Dapat na itong nakapagpakalma sa kanya, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na mas malala ang kanyang pakiramdam dahil ngayon ay alam niya na kayang magsinungaling ng kanyang asawa. 3 taon niyang itinago ang pagkakaroon ng kanyang anak. 3 taon siyang nabuhay sa isang gawa-gawang mundo kung saan wala silang nakaraan na maaaring makahadlang sa kanilang kaligayahan. Mian, okay ka lang ba? Tanong ng kasamahan niyang si Carlo, sumilip sa kanyang opisina. Ang putla mo. Okay lang, medyo pagod lang ako. Baka umuwi ka ng mas maaga. Pwede naman sigurong ipagpaliban ng mga Sanchez bukas, di ba? Normal lang ang lahat. Magtrabaho tayo, ngunit wala siyang konsentrasyon. Ang meeting sa mga kliyente ay nagdaan ng mabilisan at naramdaman ni Mian na hindi niya naibigay ang pinakamagandang impresyon. Pagsapit ng gabi, sumasakit ang kanyang ulo sa sobrang tensyon. Pagkauwi, agad niyang binuksan ang app. Bandang 8:00 ng gabi at narinig niya ang mga tunog ng hapunan, tunog ng pinggan, mga usapan. Papa, bukas ba ay mage excursion tayo? Siyempre anak, titingnan natin ang mga talon at sasama si mama. Kung gusto niya, gusto ko, sabi ni Sofia. Gustong gusto ko. Sa kanyang boses ay may espesyal na tono, na para bang hindi lang tungkol sa excursion ang pinag-uusapan niya. Kaya 3 tayo, sabi ni Andres. Ngunit wala siyang sigla. Papa, at pagkatapos ng excursion, uuwi na tayo? Uuwi ka sa bahay kasama si mama, at ako ay lilipad sa ibang lungsod. At kailan ka pupunta sa bahay namin? Pahinga. Kiko, napag-usapan na natin ito. Magkahiwalay ang tirahan ni Papa. Pero bakit? Lahat ng Papa ay nakatira kasama ng kanilang mga anak. Hindi lahat anak, salungat ni Sofia. Minsan magkahiwalay ang tirahan ng mga magulang, pero hindi ibig sabihin na tumitigil na silang mahalin ang kanilang mga anak. At nag-away kayo? Hindi, hindi kami nag-away, sabi ni Andres. Minsan lang talaga ganoon ang nangyayari. At kung magkasundo kayo, magsasama-sama na kayo? Naputol ang hininga ni Mian. Hindi kami nag-away anak, kaya hindi na namin kailangan magkasundo. Kaya bakit hindi kayo magkasama? Dahil umibig si Papa sa ibang babae, malumanay na sabi ni Sofia. Sofia, Marin, nasabi ni Andres. Ano, may karapatan siyang malaman ang totoo tungkol sa ibang babae? Tanong ni Kiko. Tungkol kay Tita Mian? Oo, tungkol kay Tita Mian. At mabait ba siya? Sa tingin ko, sa boses ni Sofia ay may sakit. At gusto niya ang mga bata. Hindi ko alam, Kiko. Papa, gusto ba ni Tita Mian ang mga bata? Pahinga. Mahaba, masakit, pahinga. Oo anak, gusto niya ang mga bata at mamahalin niya ako. Isa pang pahinga. Sa tingin ko, oo. At kailan ko siya makikilala? Isang araw. At kailan ang isang araw? Kiko, sapat na ang tanong. Sabi ni Andres na pagod. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Pinatay ni Mia ng app. Lumuluha ang kanyang mga pisngi. Gustong makilala ng batang ito si Mian. Handa siyang mahalin si Mian. At hindi niya man lang alam ang pag-iral nito. Nang tumawag si Andres 9:00, halos hindi na makapagsalita si Mian ng mahinahon. Hello mahal, kumusta ka? Ayos lang. Ikaw, ngayon ang huling araw ng negosasyon. Bukas, maghahanda na ako para umuwi. Magkikita na tayo sa lalong madaling panahon, sabi ni Mian, at naramdaman niyang traitor ang kanyang boses. Mian, umiiyak ka ba? Hindi, miss lang kita, at miss na miss kita. Andres, gusto mo ba ng mga anak? Lumabas ang tanong ng kusa. Agad na pinagsisihan ni Mian. Saan nanggaling ang tanong na iyan? Gusto ko lang malaman, syempre gusto ko. Napag-usapan na natin iyan. Kailan? Kailan? Sa lalong madaling panahon.
kapag handa na tayo. At kailan tayo magiging handa? Mian, anong nangyayari sa iyo? Kakaiba ka ngayon. Wala akong problema. Iniisip ko lang ang ating kinabukasan. Magiging maganda ang ating kinabukasan. Nangangako ako. Isa pang pangako na binuo sa kasinungalingan. Pagkatapos ng pag-uusap, matagal na nakaupo si Mian sa banyo, umiiyak. Ang kanyang puso ay nabibiyak sa magkasalungat na damdamin. Sa isang banda, nagpapasalamat siya sa tadhana na nalaman niya ang totoo. Sa kabilang banda, pinapatay siya ng katotohanang ito. Mahal niya si Andres. Ngunit paano mo mamahalin ang isang taong nagsinungaling sa iyong mukha sa loob ng 3 taon? Ang Martes ang huling araw ng business trip ni Andres. Buong araw si Mian ay nasa estado ng kaba. Sa isang banda, gusto niyang umuwi ang kanyang asawa. Dito sa tabi niya, mas totoo ang pakiramdam. Sa kabilang banda, kinatatakutan niya ang engkwentro. Paano niya titingnan ito sa mata na alam ang lahat ng kanyang natuklasan? Sa araw, binuksan niya ang app at narinig ang mga tunog ng pamamaalam. Kiko, nasaan ang sombrero mo? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam, Mama. Papa, hindi ka ba talaga pwedeng manatili ng isa pang araw? Hindi pwede, anak. Kailangan kong magtrabaho. At hindi ka pwedeng magtrabaho dito. Hindi. Hindi pwede. At kailan ka babalik muli? Sa bagong taon. Napagkasunduan na namin ni Mama. Ang tagal nun. Hindi masyado. At tatawag ka ba? Siyempre, tuwing weekend. Nakinig si Mian sa pag-uusap na ito at naramdaman niya ang puso niyang kumirot sa awa sa bata. Napakakaunti lang ang hinihiling niya, na maging malapit ang kanyang ama at nakakatanggap lang siya ng bihira na pagbisita at tawag sa telepono. Andres, sabi ni Sofia, nang lumayo ang mga tunog ng boses ng bata. Pwede ba tayong mag-usap sa huling pagkakataon? Tungkol saan? Tungkol sa ating sitwasyon. Mayroon akong ipapanukala. Sofia, napag-usapan na natin ang lahat. Hindi lahat. Makinig ka. Alam kong hindi ka nababalik sa akin. Tinanggap ko na. Pero may Kiko. Anong ibig mong sabihin? Kailangan niya ng ama na laging kasama, hindi lang sa holidays. Siguro dapat sabihin ang totoo kay Mian. Siguro maiintindihan niya at tatanggapin na si Kiko ay maninirahan sa inyo ng ilang panahon. Mahabang pahinga. Handa akong ibahagi siya para sa kanyang kaligayahan, Sofia. Seryoso ako, Andres. Si Kiko ay maaaring manirahan minsan sa inyo at sa akin o sa ibang paraan. Ang mahalaga ay magkaroon siya ng kumpletong pakikipag-ugnayan sa kanyang ama. At kung hindi tanggapin ni Mian, ganoon pa rin ang buhay natin. Pero worth it subukan. Kailangan kong pag-isipan. Pag-isipan mo. Pero tandaan mo, lumilipas ang oras. Lumalaki si Kiko. Malapit na siyang maging teenager at huli na para magtatag ng relasyon sa kanya. Pinatay ni Mian ang app. Nagulat siya sa panukala ni Sofia. Ang babaeng ito ay handang ibahagi ang kanyang sariling anak para sa kapakanan nito, handang isakripisyo ang kanyang interes. At siya, si Mian, ay handa bang tanggapin sa kanyang buhay ang anak ng kanyang asawa, handa bang maging madrasta. Sa gabi, huling tumawag si Andres mula sa biyahe. Bukas, nasa bahay na ako, sabi niya. Ang flight ay 2:00 ng hapon, kaya 5:00, kasama mo na ako. Ayos. Ipaghahanda ko ang paborito mong adobo. Mian, sobra kitang nami-miss. At may sasabihin din ako sa'yo. Kumulo ang dugo ni Mian. Sasabihin ko sa'yo sa bahay, sa personal. Andres, tinatakot mo ako. Huwag kang matakot, mahal. Magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi sigurado si Mian tungkol doon. Ang araw ay ginugol sa pagdududa. Nilinis niya ang apartment, naghanda ng hapunan, at inensayo sa kanyang isip ang pag-uusap nila ng kanyang asawa. Paano siya dapat kumilos? Sabihin agad ang lahat ng kanyang nalalaman o maghintay hanggang sa siya mismo ang magkwento. 4:00, binuksan niya ang app sa huling pagkakataon. Narinig ang mga tunog ng airport, mga anunsyo, ingay ng pulutong. Papa, pupunta ka ba talaga sa bagong taon? Tanong ni Kiko. Sigurado ka, anak? Nangangako ka? Nangangako ako. At pwede ko bang tawagan si Tita Mian? Nanatili si Mian. Para saan? Tanong ni Andres, at sa kanyang boses ay may tensyon. Gusto ko siyang pasalamatan. Bakit?
Dahil hindi siya nagagalit na nagkikita tayo. Pahinga. Mahaba, masakit. Pahinga. Kiko, si Tita Mian. Hindi niya alam na nagkikita tayo. Bakit? Mahirap ipaliwanag. At kailan niya malalaman? Malapit na, anak. Malapit na. At hindi siya magagalit? Sana hindi. At kung magalit siya, hihingin natin ang kanyang tawad. Pinatay ni Mia ng app. Kaya, sasabihin talaga ni Andres ang totoo. Ang tanong lang ay kung paano siya magre-react. Alas 5, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Mian at nakita ang kanyang asawa, mukha siyang tense. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na bouquet ng bulaklak at isang kahon ng tsokolate. Hello, mahal. Yumakap si Mian sa kanya at naramdaman ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Kung gaano niya nami-miss ang mga yakap na ito. Ngunit ngayon, kahit dito, may nararamdaman siyang huwad. Kumusta ka? Tanong niya. Normal. Matagumpay ang biyahe. Kasinungalingan. Kahit ngayon, nang sasabihin niya ang totoo, nagsinungaling pa rin siya. Handa na ba ang hapunan? Oo. Ang paborito mong sinigang na gulay at manok na may patatas. Excellent. Maliligo lang ako. Umalis si Andres papuntang banyo at naiwan si Mian sa kusina, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngayon ay sasabihin niya ang lahat at kailangan niyang magdesisyon kung ano ang gagawin pagkatapos. Ang hapunan ay lumipas sa tensyonadong kapaligiran. Nagkwento si Andres tungkol sa mga pinaghihinalaang negosasyon. Nagtanong si Mian. Ngunit pareho nilang naramdaman na may hindi tama sa pagitan nila. Mian, sabi sa wakas ni Andres nang nagkakapi sila. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Oo, komplikado at seryoso. Pero may karapatan kang malaman. Inilapag ni Mia ng tasa at tiningnan ang kanyang asawa. Siya ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakikinig ako. Hindi ako nasa business trip. At nasaan ka? Nasa San Sebastian, kasama si Kiko at Sofia. Nagkunwari si Mia na nagulat. Sino? Si Kiko ang anak ko at si Sofia ang unang asawa ko. Pero sinabi mo na wala kayong anak. Nagsinungaling ako, yumuko si Andres. Nagsinungaling ako sa iyo sa loob ng 3 taon. Bakit? Dahil natatakot akong mawala ka. Natatakot akong hindi mo ako tatanggapin na may anak. Tumayo si Mian at lumapit sa bintana. Kailangan niya ng oras para pakalmahin ang kanyang sarili. Ilang taon na siya? 8. At naiintindihan ba niya na naghiwalay kayo ni Sofia? Oo. 4 na taon na ang nakakaraan. Pero hindi siya umalis papuntang Australia. Tulad ng sinabi ko, nakatira siya sa Laguna. Nagtatrabaho bilang guro. At nakikipagkita ka sa anak mo? Oo. Tuwing weekend at sa bakasyon. Ibig sabihin, lahat ng mga emergency sa trabaho, mga pagkaantala sa trabaho, ay para makita si Kiko. Tumalikod si Mian sa kanyang asawa. May mga luha sa kanyang mga mata. 3 taon ng kasinungalingan, Andres. 3 taon mo akong niloko araw-araw. Gusto kong sabihin sa iyo. Gusto ko ng maraming beses, pero habang mas matagal akong nananahimik, mas mahirap simulan. At pagkatapos ay ang web ng kasinungalingan ay lalong bumibigat at hindi ko alam kung paano lumabas dito. At ano ang nagbago ngayon, Kiko? Gusto kanyang makilala. Nagtatanong siya tungkol kay Tita Mian na nakatira kasama si Papa. Naramdaman ni Mian na lumuluha ang kanyang mga mata. Alam niya ang tungkol sa akin. Oo, pero hindi niya alam na hindi mo alam ang tungkol sa kanya. Diyos ko. Bumagsak si Mian sa sopa. Lumapit si Andres sa kanya, ngunit lumayo siya. Huwag mo akong hawakan, Mian. Pakiusap. Naiintindihan ko, ito ay napakaterible at masakit. Naiintindihan ko kung bakit ngayon, bakit mo naisip ang sabihin ngayon. Umupo si Andres sa upuan sa tapat at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha dahil nagmungkahi si Sofia. Nagmungkahi na manirahan si Kiko minsan kasama tayo. Naniniwala siya na kailangan niya ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang ama. At ano sa tingin mo? Sa tingin ko, tama siya. Lumalaki si Kiko nang walang ama. Nakikita niya ako isang beses sa isang linggo. At kulang iyon. At gusto mong lumipat siya sa atin. Hindi, lumipat. Gusto ko lang na mas madalas siyang kasama natin.
Siguro pupunta siya tuwing weekend o sa bakasyon. Nanatili si Mian. Inabsorb ang kanyang narinig. Mian, magsalita ka. At anong dapat kong sabihin? Tiningnan niya ito. Na pinapatawad kita, 3 taon ng kasinungalingan. Ano? Handa akong tanggapin sa ating pamilya ang isang bata na ngayon ko lang nalaman na umiiral? Hindi ko inaasahan na mapatawad mo agad ang lahat. Pero siguro bibigyan mo kami ng pagkakataon. Kami ako at si Kiko. Tumayo si Mian at lumapit muli sa bintana. Sa kalye, nagsisindi ang mga ilaw. Nagsimula ang gabi ng isang normal na araw ng taglagas at ang kanyang buhay sa loob ng ilang oras ay baligtad. Kwentuhan mo ako tungkol sa kanya, sabi niya, nang hindi lumilingon. Tungkol kay Kiko. Oo, siya ay isang kahangahangang bata. Matalino, mabait, mausisa. Mahilig siyang magbasa, mag-drawing, maglaro ng football. Kamukha ko siya noong bata. At sa ugali, tahimik, balanse, pero minsan matigas ang ulo. Tulad ko, sinubukan ni Andres na ngumiti. Huwag kang ganyan, malamig na sabi ni Mian. Huwag mong subukang pagandahin ang sarili mo. Pasensya na. At si Sofia? Anong klaseng tao siya? Nanahimik si Andres, naghahanap ng mga salita. Mabuting ina, pero nagpakasal tayo ng napakabata. Bata pa tayo. Hindi natin naiintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig. At ngayon, naiintindihan mo? Oo. Dahil sa iyo. Huwag mo akong bulahin, matalas na sabi ni Mian. Alam kong mahal ka pa rin niya. Nagulat si Andres. Paano mo nalaman? Humarap si Mian. Ngayon ay siya naman ang aamin. Dahil narinig ko ang lahat. Anong ibig sabihin ng narinig mo? Sa bag mo ay may recorder. Narinig ko ang lahat ng inyong pag-uusap. Nanigas ang mukha ni Andres sa shock. Sinilipan mo ako. Oo. At alam mo, natutuwa akong ginawa ko iyon. Dahil kung hindi, patuloy akong mabubuhay sa mundong gawa-gawa mo, Mian. Narinig ko kung paano kanya sinubukang akitin. Narinig ko kung paano ka tumanggi. Kung paano nagtanong si Kiko kung kailan niya makikilala si Tita Mian. Yumuko si Andres. Diyos ko, anong ginawa ko? Ano ang ginawa mo? Gusto kong protektahan kayo ikaw at siya. Protektahan mula saan? Ikaw mula sa sakit, siya mula sa pagkabigo, kung hindi mo siya tatanggapin. At tinanong mo ba ako kung gusto kong protektahan ako? Hindi. At tinanong mo ba siya kung gusto niyang mabuhay na walang alam na may bagong pamilya si Papa? Hindi. Kaya, sino talaga ang pinoprotektahan mo, Andres? Itinungo niya ang kanyang mga mata na puno ng luha. Ang sarili ko. Pinrotektahan ko ang sarili ko dahil natatakot akong mawala ka. Bingo. Sa wakas ang totoo. Naramdaman ni Mian ang isang kakaibang ginhawa. At ngayon, hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Umupo si Mian sa sopa, ngunit sa ligtas na distansya mula sa kanyang asawa. Hindi ako makapagdesisyon ngayon. Kailailangan ko ng oras. Gaano katagal? Hindi ko alam. Siguro linggo. At sa pagitan matutulog ka sa sopa. Okay. At walang pagsubok na kumbinsihin ako o pagandahin ang sarili mo. Naintindihan? At isa pang kondisyon. Ano? Gusto kong makilala si Kiko. Tiningnan siya ni Andres na nagulat. Seryoso? Seryoso. Kung magdedesisyon ako tungkol sa ating kasal, kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan natin. At si Sofia? Anong nangyari kay Sofia? Kailangan din siyang naroroon. Okay. Magkasama sila. Hindi ako takot sa kanya. Okay. Mag-uusap ako sa kanila. Hindi. Mariing sabi ni Mian. Hayaan silang pumunta dito. Ito ang bahay ko at gusto kong makaramdam ng ligtas. Naintindihan? Magkakaintindihan ako. Nanatili pa silang nakaupo ng tahimik at pagkatapos ay tumayo si Mian. Matutulog na ako. Aayusin ko ang kama mo sa sopa, Mian. Ano? Mahal kita. Sa kabila ng lahat, malumanay na sabi niya. Narinig ko kung paano mo sinabi kay Sofia. At umalis siya papuntang kwarto. Iniiwan ng kanyang asawa na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Ang sumunod na 3 araw ay lumipas sa kakaibang kapaligiran. Sina Andres at Mian ay nanirahan sa iisang apartment bilang magkapitbahay, magalang, maingat at umiiwas sa hindi kinakailangang pag-uusap. Sa umaga,
Tahimik silang nag-aalmusal. Sa gabi, naghahapunan sila na tanging pang-araw-araw na usapin lang ang pinag-uusapan. Si Andres ay natutulog sa sopa, nagtatrabaho hanggang gabi, at malinaw na nakakaramdam ng pagkakasala. Si Mian ay nagtatrabaho, ngunit wala siyang konsentrasyon. Ang kanyang mga iniisip ay patuloy na bumabalik sa nalalapit na pagkikita. Noong Huwebes ng gabi, nag-ulat si Andres. Nakausap ko si Sofia. Darating sila ng Sabado ng umaga at aalis sa gabi. Ayos. Kiko ay sobrang kinakabahan. Gusto kanyang bigyan ng magandang impresyon. At si Sofia, pumayag siya. Pero kinakabahan din. Naiintindihan ko, Mian. Siguro, dapat tayong magkita muna sa isang neutral na lugar. Sa isang cafe o sa parke. Hindi sa bahay. Kung talagang gusto ni Kiko na maging bahagi ng ating pamilya, kailangan niyang makita kung saan nakatira ang kanyang ama. Ayos. Noong Biyernes, nag-day off si Mian at ginugol ang buong araw sa paghahanda para sa pagkikita. Nilinis niya ang apartment, bumili ng pagkain, at nag-bake ng cake hindi dahil gusto niyang magpabilib, kundi dahil hindi siya mapakali. Sa gabi, nang umuwi si Andres mula sa trabaho, nakaupo siya sa kusina. Bukas, darating sila 11:00 ng umaga, sabi niya. Handa ako, Mian. Gusto kong malaman mo. Ano man ang desisyon mo, igagalang ko. Kahit sabihin kong hindi ko matatanggap si Kiko, kahit noon, at anong mangyayari sa kanya pagkatapos. Makikipagkita ako sa kanya tulad ng dati, tuwing weekend, holidays at kasama namin. Nanatili si Andres. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Tumango si Mian. Hindi ba babasa ngayon ay tapat na siya? At kung sasabihin kong handa akong subukan, susubukan nating maging pamilya. Dahan-dahan, unti-unti, pero susubukan natin. At si Sofia ang ina ni Kiko. Palagi siyang magiging bahagi ng buhay niya at sa makatuwid ay bahagi ng buhay natin kung pipiliin natin ang landas na ito. Naiintindihan ko. Noong Sabado ng umaga, maagang nagising si Mian. Kahit na kinagabihan, ay matagal siyang hindi nakatulog. Naligo siya, nagsuot ng simpleng damit. Gusto niyang magmukhang isang normal na babae, hindi bilang isang karibal o banta. Si Andres ay malinaw na kinakabahan din. Nagpalit siya ng 3 beses bago nagpa siya sa jeans at shirt. Handa ka na? Tanong niya 10:00 ng umaga. Handa na. Tandaan mo, si Kiko ay isang normal na 8 taong gulang na bata. Maaari siyang maging mahiyain o kabaliktaran. Masyadong aktibo. Naaalala ko na sila ay mga bata. Andres, pasensya na, kinakabahan lang ako. 11:00, tumunog ang doorbell. Huminga ng malalim si Mian at naglakad para magbukas. Sa pintuan ay may isang babaeng humigit kumulang 33 taong gulang, payat, blonde, na may matino na mga tampok. Sa tabi niya, isang bata na kamukhang kamukha ni Andres, parehong kulay abo na mata, parehong kulay ng buhok. Hello, sabi ng babae. Mian, sagot niya. Tuloy po kayo. Nagtago si Kiko sa likod ng kanyang ina at kuryosong tiningnan si Mian. Hello, Kiko. Malumanay na sabi niya. Ako si Tita Mian. Hello, mahiyain na sagot ng bata. Pumasok sila sa sala. Niyakap ni Andres ang kanyang anak. Binati si Sofia ng may pagpipigil, ngunit hindi malamig. Maupo po kayo, alok ni Mian. Tea? Kape? Tea? Kung pwede, sabi ni Sofia. At pwede mo ba akong bigyan ng juice? Tanong ni Kiko ng mahiyain. Siyempre, apple juice. Okay lang ba? Oo, salamat. Umalis si Mian papuntang kusina para maghanda ng tsaa at sa sala ay bumalot ang hindi komportableng katahimikan. Nang bumalik siya na may dalang tray, tinitingnan ni Kiko ang mga libro sa istante. Gusto mong magbasa? Tanong ni Mian. Oo, tumango ang bata. At marami kayong libro. Marami. Gusto mong tingnan? Pwede ba? Siyempre, lumapit si Kiko sa istante ng libro at ipinakita ni Mian sa kanya ang ilang libro na maaaring interesado sa kanya. Ang bata ay talagang matalino at marunong para sa kanyang edad. At nagtatrabaho ka ba? Tanong ni Sofia. Oo, ako ay isang interior designer. Interesante. At nag-stutter si Sofia. Pasensya na.
Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan natin. Naiintindihan ko, sabi ni Mian. Mahirap ang sitwasyon para sa lahat. Tita Mian, biglang lumapit sa kanya si Kiko at sabi ni Papa na gusto mo ang mga bata. Totoo ba? Totoo. At may anak ka ba? Wala. At gusto mo? Tiningnan ni Mian si Andres. Pagkatapos ay si Sofia. Pagkatapos ay muli ang bata. Gusto ko. At pwede mo akong mahalin? Ang tanong ay naging napakasimple at tapat na naputol ang hininga ni Mian. Sa tingin ko, oo. Tapat niyang sagot. At mahal na kita ng kaunti, sabi ni Kiko. Dahil sabi ni Papa na mabait ka. Naramdaman ni Mian na lumuluha ang kanyang mga mata. Salamat, Kiko. At pwede kong ipakita sa iyo ang drawing ko. Iginuhit ko ang ating pamilya. Siyempre, ipakita mo sa akin. Kinuha ni Kiko sa kanyang bag ang isang piraso ng papel at ibinigay kay Mian. Sa drawing ay may 4 na maliit na figura, isang lalaki, 2 babae, at isang bata. Lahat sila ay magkahawak kamay at nakangiti. Ito si Papa, paliwanag ni Kiko. Ito si Mama. Ito ako, at ito ikaw. Napakagandang drawing, sabi ni Mian. Pinipigilan ang luha. Pwede mo bang ibigay sa akin? Salamat, idikit ko sa refrigerator. Tinitingnan ni Sofia ang eksena na ito na may sakit sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang ngumiti. Ang araw ay lumipas, nang nakakagulat na madali. Si Kiko ay lumabas na isang kahanga-hangang bata, magalang, matalino, at may magandang pagpapatawa. Nagkwento siya kay Mian tungkol sa paaralan, tungkol sa mga kaibigan, tungkol sa kanyang mga libangan. Ipinakita niya sa kanya ang mga magic trick na natutunan niya, nagbigkas ng mga tula sa pamamagitan ng memorya. Unti-unting nakarelax si Sofia at sumama pa sa pag-uusap. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho bilang guro, kung paano niya pinalaki ang kanyang anak. Nakita ni Mian na siya ay isang mabuting ina, mapagmahal at maingat. Sa tanghalian, nagtanong si Kiko, "Pwede ba akong bumisita sa inyo?" "Kung hindi tutol si Tita Mian," sabi ni Sofia. "At tutol ka ba?" tanong ng bata, nakatingin kay Mian. "Hindi," sagot niya. "Hindi ako tutol." "Yehey!" Tumalon si Kiko sa upuan. "Kaya ngayon mayroon akong 2 bahay." "Kiko, huwag kang sumigaw sa mesa." Malumanay siyang sinaway ng kanyang ina. "Pasensya na," ngumiti ang bata kay Mian. "Masaya lang ako." Sa gabi, nang maghahanda na sina Sofia at Kiko na umalis, niyakap ng bata si Mian. "Salamat sa hindi mo pagpapaalis sa akin," sabi niya. "Hindi kita kailanman papaalisin," sagot ni Mian. "At kailan ako pupunta ulit?" "Kahit kailan mo gusto. At sa susunod na weekend, pwede ba?" Tiningnan ni Mian si Andres. Pagkatapos ay si Sofia. "Pwede," sabi niya. Nang umalis ang mga bisita, nanatiling mag-isa sina Mian at Andres. Matagal silang nanatiling tahimik. Bawat isa ay nakatutok sa kanilang mga iniisip. At, tanong ni Andres, siya ay isang kahangahangang bata. Oo, siya. At talagang kailangan niya ng ama. At si Sofia. Siya ay isang mabuting ina. Totoo, pero hindi ko pa rin mapatawad ang kasinungalingan mo. Tumango si Andres. Naiintindihan ko. Gayunpaman, patuloy ni Mian. Handa akong subukan. Ano eksakto? Maging pamilya. Dahan-dahan. Unti-unti. Pero subukan. Tiningnan siya ni Andres na may pag-asa. Seryoso? Seryoso. Pero may kondisyon. Ano? Huwag mo na akong lokohin kailanman. Tungkol sa kahit ano. Kahit sa maliliit na bagay. Nangangako ako. At isa pang kondisyon. Nakinig ako. Si Kiko at ako ay kailangan nating bumuo ng relasyon sa aming sariling bilis. Nang walang presyon, nang walang pagmamadali, syempre. At ang ikatlong kondisyon. Oo. Babalik ka sa kwarto natin kapag handa na ako. Naintindihan? At kailan ka magiging handa? Nag-isip si Mian. Hindi ko pa alam, pero hindi ngayon. Okay, nanatili silang tahimik muli. Mian, at bakit mo tinanggap? Tanong ni Andres. Sa totoo lang. Sa totoo lang, dahil narinig ko kung paano mo tinanggihan si Sofia, kung paano mo sinabi na mahal mo ako, at dahil nakita ko kung gaano kakahanga-hangang anak at mayroon ka pang iba. At naiintindihan ko rin, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito rin ay pagpili, responsibilidad. At ang anak natin ang pamilya natin.
Tumayo si Andres at lumapit sa kanya. Pwede ba kitang yakapin? Pwede ba? Pero bilang kaibigan lang. Niyakap niya ito ng maingat at pinayagan ni Mian ang kanyang sarili na mag-relax sa kanyang mga bisig. Salamat, bulong niya. Bakit? Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Huwag kang magpasalamat ng maaga, sabi ni Mian. Marami tayong trabaho, alam ko, pero handa ako. Tingnan natin. Kinabukasan, linggo. Ginugol nila sa pagtalakay sa mga praktikal na issue. Gaano kadalas darating si Kiko? Saan siya matutulog? Paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa mga magulang ni Mian? Pwede si Kiko na pumunta tuwing weekend, panukala ni Mian. At sa bakasyon, depende sa inyong usapan. At sa tag-araw pwede tayong lahat na pumunta sa probinsya. May bahay ang mga magulang ko sa baryo at si Sofia. Anong nangyayari kay Sofia? Pwede rin siyang pumunta minsan. Nag-isip si Mian. Sa mga malalaking party. Oo, pwede. Kaarawan ni Kiko, bagong taon. Pero hindi madalas. Naintindihan. At isa pa, sabi ni Mian, hindi ko papalitan ang kanyang ina. May ina siya at iginagalang ko iyon. At ano ka? Simpleng tita Mian, ang babaeng nakatira kasama ang kanyang papa at magiging kaibigan niya. Ngumiti si Andres. Sa tingin ko, sapat na iyon. Noong Lunes ng umaga, habang naghahanda si Andres para magtrabaho, sinabi ni Mian, ngayong gabi, pwede ka nang bumalik sa kwarto natin. Seryoso, seryoso. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay tulad ng dati. Naiintindihan ko. Kailangan natin ng oras para matutunan muling magtiwala sa isa't isa. Gaano katagal? Hindi ko alam. Okay, may oras ako. Sa gabi, nakahiga sa kama sa tabi ng kanyang asawa. Bawat isa ay nasa kanilang kalahati. Nag-iisip si Mian kung gaano kakaiba kung minsan ang paglago ng buhay. Isang linggo na ang nakakaraan. Siya ay isang masayang asawa na hindi alam na may mga lihim ang kanyang asawa. Ngayon, siya ay isang madrasta ng isang 8 taong gulang na bata at ang asawa ng isang lalaki na kailangan pa niyang kuhanin ng kanyang kapatawaran. Ngunit anong kakaibang bagay? Sa unang pagkakataon sa maraming araw, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi kaligayahan, hindi kagalakan, kundi kapayapaan. Na para bang nahanap niya ang kanyang lugar sa mundo. Mian, malumanay siyang tinawag ni Andres. Salamat. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpasalamat ng maaga. Gayunpaman, salamat. Ngumiti si Mian sa dilim. Magandang gabi, Andres. Magandang gabi. Sa sumunod na weekend, muling dumating si Kiko. Ngayon ay wala na ang kanyang ina, sakay ng tren, tulad ng isang matanda. Kasama niya ang isang kakilala ni Sofia na pumayag na alagaan siya sa daan patungo sa kanyang lungsod. Sinalubong siya ni Mian sa istasyon at ang bata ay sumugod sa kanyang mga bisig na para bang pamilya. Tita Mian, nami-miss na miss kita. At miss din kita. Pag-amin niya, habang yakap siya. Lumipas ang 2 kahangahangang araw. Nagpunta sila sa zoo, sumakay sa mga rides, at nag-bake ng cookies ng magkasama. Nagkwento si Kiko tungkol sa paaralan at si Mian tungkol sa kanyang trabaho. Tinitingnan sila ni Andres at naiintindihan niya na ang kanilang pamilya ay talagang nagkakaroon ng bagong anyo. Noong linggo ng gabi, nang natutulog na ang bata sa sopa sa sala, napagdesisyonan nila na sa ngayon ay doon muna siya matutulog at sa huli ay gagawing kwarto ng bata ang opisina. Sina Mian at Andres ay umupo sa kusina at nag-usap. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay tayo? Tanong ni Andres. Hindi. Tapat na sagot ni Mian. Pero gusto kong magtagumpay tayo. At gusto ko, kaya susubukan natin. Sa susunod, pupunta tayo sa bahay ng mga magulang ko, sabi ni Mian. Kailangan makilala ni Kiko si Lolo at Lola at hindi sila tutol. Mahal ng mga magulang ko ang mga bata. Tatanggapin nila siya. At paano mo ipapaliwanag sa kanila ang sitwasyon? Sasabihin ko ang totoo, na mayroon kang anak, na magiging pamilya tayo, at kailangan nilang masanay sa ideya na magkaroon ng apo. Ngumiti si Andres. Talagang magkakaroon sila ng apo. Oo, at sa tingin ko ay magiging masaya sila. Kinabukasan ng gabing iyon, payapa ang pagtulog ni Mian sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo at sa umaga. Habang pinapaalis si Kiko sa tren, narinig niya mula sa kanya, Tita Mian,
Pwede ba akong bumisita ng madalas? Siyempre pwede at pwede. Pwede ba kitang ituring na pangalawang ina ko? Lumuhod si Mian sa tabi ng bata sa bangko. Kiko, may ina ka. Isang mabait, mapagmahal na ina. Hindi ko siya gustong palitan. At pwede ka bang magkaroon ng dalawang ina? Isang nagluwal sa akin at isang nagmamahal din sa akin. Niyakap siya ni Mian. Pwede, bulong niya. Siyempre pwede. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na tunay na mahal niya ang batang ito. Hindi dahil anak siya ni Andres, kundi dahil siya ay isang kahanga-hangang bata mabait, matalino, na nangangailangan ng pagmamahal at handang magmahal bilang kapalit. Dumating ang tren at hinalikan ni Kiko si Mian sa pisngi. Paalam, Mama Mian, sabi niya, at tumakbo patungo sa bagon kung saan naghihintay ang kaparehong kakilala ni Sofia na pumayag na samahan siya pauwi pagkatapos ng weekend. Sinundan siya ni Mia ng tingin at umiyak, ngunit ang mga luha ay hindi sakit, kundi kaligayahan. Isang kakaiba, komplikado, ngunit tunay na kaligayahan. Kinabukasan ng gabing iyon, habang nakahiga sila ni Andres sa kama, sinabi niya, "Oo, alam ko. At mahal ka niya. At mahal din kita. Sa kabila ng lahat." Andres, humarap sa kanya. Seryoso? Seryoso, pero ang tiwala ay kailangan pa ring ibalik. Sisikapin ko. Alam ko, Mian. Oo, pwede mo akong halikan. Ito ay isang maingat na halik, malambing, hindi mapusok, kundi nakikipagkasundo. Ang pangako na simulan muli ang lahat. Hindi na kita kailanman lolokohin, bulong ni Andres. Nangangako ka? Nangangako ako, kaya mayroon tayong pagkakataon. 3 buwan pagkatapos, sa bagong taon, ang kanilang bagong malaking pamilya ay nagpunta sa probinsya ng mga magulang ni Mian. Si Kiko, Andres, Mian at sa loob ng ilang araw ay dumating din si Sofia. Napagdesisyunan nila na kailangan makita ng bata na ang mga matatanda ay kayang makipag-ugnayan ng maayos. Ang mga magulang ni Mian ay talagang minahalang apo at nakipagkaibigan pa kay Sofia. Nagski si Kiko kasama si Lolo, gumawa ng empanada kasama si Lola, gumawa ng snow fortress kasama sina Andres at Mian. Sa gabi ng bagong taon, nang natutulog na ang bata, ang mga matatanda ay umupo sa tabi ng fireplace at nag-usap. Alam mo, sabi ni Sofia, minsan nangarap ako na magsasama muli kami ni Andres, pero ngayon naiintindihan ko na mali ang pangarap na iyon. Bakit? Tanong ni Mian. Dahil masaya si Kiko. Talagang masaya. May papa siya. Mayroon kayong dalawa at mayroon ako. Mayroon siyang kumpletong pamilya. Kakaiba lang ang anyo niya sa iba. At masaya ka ba? Tanong ni Andres. Oo. Ngumiti si Sofia. Dahil masaya ang anak ko. At para sa isang ina, wala nang mas mahalaga. At dahil naiintindihan ko, ang pag-ibig ay hindi laging nangangahulugan ng pag-aari. Minsan, ang pag-ibig ay pagpapatawad at pagpapakawala. Matalinong salita, sabi ng ina ni Mian, si Isabel. Tinuruan ako ng buhay. Buntong hininga ni Sofia. By the way, Mian, gusto kitang pasalamatan. Bakit? Sa pagtanggap kay Kiko, sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ng buo, at sa hindi mo pagsubok na alisin ako sa buhay niya. Mahal sila ni Kiko, simpleng sabi ni Mian. Paano ko siya pagkakaitan ng kanyang ina? Marami ang kayang gumawa nun. Hindi ako marami. Tumango si Sofia at tiningnan si Andres. Ginawa mo ang tamang pagpili. Oo, sagot niya, nakatingin kay Mian. Kinabukasan ng gabing iyon, nakahiga sa kama sa probinsya, sina Mian at Andres ay nag-usap tungkol sa hinaharap. At anong mangyayari sa atin pagkatapos? Tanong niya. Pagkatapos ay mabubuhay tayo. Palalakihin si Kiko. Siguro magkakaroon pa tayo ng mga anak. Gusto mo iyon? Sobrang dami. Ikaw din? Sobrang dami. Kaya susubukan natin kapag handa na tayo. At kailan tayo magiging handa? Kapag sinabi mong handa ka na. Humarap si Mian sa kanyang asawa. At kung sabihin kong handa ako ngayon. Ngayon? Well, hindi ngayon. Pero malapit na. Niyakap siya ni Andres. Kaya, sa lalong madaling panahon, magkakaroon si Kiko ng nakababatang kapatid. Masaya siya. Sa tingin ko, oo. Matagal na siyang nagtatanong na bigyan natin siya ng kapatid. Ikaw ang magbigay. Tumawa si Mian. Well, oo. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ang biology.
Nagtawanan sila at naisip ni Mian na matagal na siyang hindi tumatawa ng ganito kasaya. Mian, oo, masaya ako. At masaya ako sa kabila ng lahat ng komplikasyon. Salamat sa mga ito. Kung simple lang ang lahat, hindi natin pinahahalagahan ang mayroon tayo. Matalinong babae. Natututo ako sa buhay. Sa umaga ng Enero-ina, nagising si Kiko bago ang lahat at ginising si Mian. Mama Mian, gising na. Nagsimula na ang bagong taon. Magandang umaga, sabi ni Mian na antok na antok. Pwede ba akong maghanda ng almusal para sa lahat? Pwede, pero ingat sa kalan. Alam kong gawin. Tinuruan ako ni Mama. Tumakbo ang bata papuntang kusina at si Mian ay nakahiga lang, nakikinig sa mga tunog ng kusina. Nagising si Andres sa ingay. Nagluluto si Kiko? Tanong niya. Aha, sana hindi masunog ang bahay. Hindi masusunog. Maingat siya. Bumangon sila at nagpunta sa kusina. Nagpiprito si Kiko ng itlog na may matinding konsentrasyon at seryoso. Tingnan niyo ang ganda ng mga pula at walang natapon. Ipinakita niya sa kanila ang kawali. Napakaganda, sang-ayon ni Mian. At ito para kay Mama Mian. At ito para kay Papa. At ito para kay Lola Isabel. Inilagay niya ang mga servings sa mga plato na parang isang matandang may-ari ng bahay. Tinitingnan siya ni Mian at iniisip kung paano nagbago ang kanyang buhay sa kalahating taon. Kalahating taon na ang nakakaraan. Siya ay isang babaeng hindi man lang alam ang pag-iral ng batang ito. At ngayon, tinatawag siya nitong mama at inihahanda siya ng almusal sa umaga ng bagong taon. Ano ang iniisip mo ngayon? Tanong ni Andres. Kung gaano kakaiba ang pagkakaayos ng buhay, sa mabuting paraan o masama. Sa mabuting paraan. Definitely sa mabuting paraan. Sumama sa almusal ang lahat ng nakatira sa bahay, ang mga magulang ni Mian, si Sofia, na nakatulog sa kwarto ng bisita. Isang malaki, magiliw, medyo kakaiba, ngunit masayang pamilya. Mag-wish tayo para sa bagong taon. Panukala ni Lolo. Nag-wish na ako, sabi ni Kiko. Ano? Tanong ni Lola. Nabigyan ako ni Mama Mian ng nakababatang kapatid. Nabulunan si Mian sa tsaa at pinalo ni Andres ang kanyang likod. Kiko, sabi ni Sofia, hindi magandang asal ang ipahayag ang ganoong mga hiling. Bakit? Ito ay isang magandang hiling. Ito ay mabuti. Ayos. Sumang-ayon si Mian nang sa wakas ay makahinga siya. Napakabuti. Nom? Tanong ng bata na may pag-asa. Siguro. Ngumiti si Mian. Yehey! Tumalon si Kiko sa upuan. Nagtawanan ang lahat at naisip ni Mian na ito ang pinakamagandang umaga ng bagong taon sa kanyang buhay. Isang taon pagkatapos, sa susunod na bagong taon, sa parehong mesa ay muling nagtipon ang isa pang pamilya. Sumama sa kanila ang maliit na si Alejandro, na 2 buwan pa lang, at ang bagong kasama ni Sofia, si Diego, isang school psychologist, mabait at maunawain na tao. Masaya si Kiko na naging kuya at nakikipag-ugnayan sa sanggol nang may nakakaantig na pag-iingat. Mama Mian, pwede ko bang bigyan ng bote si Alejandro? Tanong niya araw-araw. Masyado pa siya maliit, mahal. Pero pwede mo akong tulungan sa paliligo sa kanya. At paglaki niya, tuturuan ko siyang maglaro ng football. Sigurado akong tuturuan mo siya. Nagpakasal sina Sofia at Diego noong Taglagas at ngayon ay may 2 bahay si Kiko, 2 pamilya. Maraming taong nagmamahal sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng pagkakait o pagiging sobra. Sa kabaligtaran, naintindihan niya na siya ay espesyal dahil mayroon siyang mas maraming pagmamahal kaysa sa karamihan ng mga bata. Alam mo, sabi ni Sofia kay Mian nang nag-iisa na lang sila sa kusina. Akala ko, ang diborsyo ay palaging isang trahedya. Lumabas na minsan, ito ay isang bagong simula. Para sa lahat, sang-ayon si Mian. Oo, para sa lahat. Nakakuha si Kiko ng kumpletong pamilya. Nakakita ako ng tunay na pag-ibig. Naging masaya si Andres. At ikaw, at nakuha ko ang lahat ng pinangarap ko. Pamilya, mga anak, pag-ibig. Kahit na nagsimula ang lahat sa panlilin lang. Siguro dahil doon, dumaan tayo sa pagsubok at nanatili. Tumango si Sofia. Kayo ni Andres ay para sa isa't isa. Ngayon, sigurado na ako doon. Sa gabi, nang natutulog na ang mga bata at umalis na ang mga bisita, umupo sina Mian at Andres sa tabi ng fireplace. Alam mo Andres, sabi ni Mian, sa tingin ko,
Kung noon pa man ay sinabi mo na agad sa akin na may anak ka, tatanggapin ko na iyon bilang isang bagay na ibinigay. At kaya, kailangan kong gumawa ng isang may malay na pagpili. At ang pagpiling ito ay nagbago sa akin. Sa anong paraan? Pinatatag ako, pinatalino, itinuro sa akin na pahalagahan ang mayroon ako. Niyakap siya ni Andres. Hindi na kita kailanman lolokohin. Alam ko, saan nanggagaling ang gayong seguridad? Dahil ngayon ay wala ka ng dahilan para magsinungaling. Wala tayong lihim at hindi niya malalaman. Sana, ngumiti si Mian. Tiningnan niya ang mga litrato sa fireplace, ang kanilang mga litrato sa kasal, mga litrato kasama si Kiko, ang mga unang litrato ng sanggol, ang kuwento ng kanilang pamilya sa mga mukha. Hinalikan siya ni Andres at sa halik na iyon ay naroon ang lahat pag-ibig, pasasalamat, pag-asa sa hinaharap at sa kung saan sa itaas ay natutulog ang kanilang mga anak. Dalawang bata na hindi man lang naghihinala kung anong mga pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang mga magulang upang bigyan sila ng masayang pagkabata. At alam ni Mian na ito ay simula pa lamang ng kanilang kwento. Sa hinaharap ay may mga taon na puno ng kagalakan at paghihirap, mga pagtuklas at pagkabigo. Ngunit dadaan sila sa lahat ng ito ng magkasama. Isang malaki, magiliw, medyo hindi pangkaraniwan, ngunit napakasayang pamilya. Ang pamilyang iyon na minsang iginuhit ng isang 8 taong gulang na Kiko sa isang piraso ng papel, 4 na figura na magkahawak kamay. Papa, mama, anak, at ang babaeng iyon na pumayag na maging pangalawang ina at talagang magkahawak kamay, matatag at habambuhay. Amen.